Madaling araw na nang makauwi kami sa aming apartment galing sa naganap na birthday party ng isa sa mga paborito kong estudyante, si Mira Santos. Kasama ko ang aking anak na si Janice na siya ring kaklase at talik na kaibigan ni Mira. Ito marahil ang dahilan kung bakit maganang loob ko sa batang iyon. Subalit hindi ko yun ipinahahalata. Sa kabila ng pagiging malapit ng dalawa, ay gusto ko pa rin magpaka-istrikta kapag nasa loob kami ng paaralan. Hindi lamang sa anak kong si Janice at kay Mira, kundi pati na rin sa lahat ng aking mga estudyante. Magkapanabay namin inakyat ni Janice ang makipot na hagdan patungo sa aming apartment sa ikatatlong palapag ng gusali. Hindi tulad ng magara at malaking bahay ni Mira, maliit lang ang apartment na tinutuluyan namin. Hindi rin naman masasabing naghihirap kami. Nagkataon lang na hindi private lawyer ang napangasawa ko. Hindi tulad ng napangasawa ni Clarice Santos, ang ina ni Mira. Agad kong naramdaman ang malalim na paghinga ni Janice matapos mahiga sa kama ng aming kwarto. Marahil ay sadyang napagod at napuya talaga siya. Pasado alauna rin kasi ng madaling araw nang makauwi kami. Marahan akong pumanaog malapit sa kinahihigaan niya. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha at habang nakatingin sa kanya, ay bahagya akong nakaramdam ng lungkot. Bakit hindi ko maibigay sa kanya ang buhay na katulad ng kay Mira? Dahil ba sa isang guro lang ako sa isang universidad? Ginawaran ko ng halik sa pisngi ang natutulog kong anak. Nakadapa siya tulad ng dati. Iyon kasi ang paborito niyang posisyon kapag natutulog. But I'm sure later, maiiba rin ang pwesto niya. Malikot kasi siyang matulog kaya ipinasadya kong malawak ang aming kama para sa aming dalawa. Ipinatong ko ang isang unan sa kanyang likod sa bandang puwitan. Kapag nagising siya, malamang magagalit siya sa akin. Ayaw nilang nilalagyan siya sa likod ng unan kapag natutulog. Hindi bale, sa kalikutan naman niya kapag natutulog, malamang maya-maya lamang ay matatanggal na rin ang unang ito sa kanyang likod nang hindi niya namamalayan. Huminga ako ng malalim at marahang pumikit. Ako si Selena Ocampo, hindi lingid sa aking kaalaman na madalas akong tawagin ng ilan sa mga estudyante ko bilang the thick-lipped teacher, and I hate those students who are calling me that way. They are out of respect. Pero totoo naman yun dahil hindi maipagkakailang makapal talaga ang mga labi ko. Ngunit sa kapwa ko lalaking teacher, it looks sexy. It is indeed thick, but for me, it's just pouty. Namatay ang asawa ko sa isang aksidente. Maaga akong nabiyuda at sanggol pa lamang si Janice noon nang maganap iyon. Dahil dito, mag-isa kong binuhay at itinaguyod ang aking nag-iisang anak. Wala na rin akong mga magulang dahil pumanaw na sila bago pa man ako ikasal kay Eric, my husband. Mabuti na lamang at may maganda akong trabaho dahilan para masuportahan ko ang mga pangangailangan ng aking anak. Tumayo ako at lumabas ng kwarto at bagya akong kinabig ang pinto nito. I didn't switch off the light because Janice hated it also. Takot siya sa dilim. Dahil hindi pa naman ako dinadalaw ng antok, minabuti ko munang maglinis sa kusina since wala namang pasok kinabukasan. Habang sinisimulan ko ang paglilinis, biglang pumasok sa isip ko ang biglang pagkawala ni Mira sa birthday party niya. Saan kaya siya pupunta? Masyado naman ang malalim ang gabi para sabihing lumabas at umalis nga siya sa kanilang bahay. Bigla na lang kasi siyang nawala. At nang katukin siya ni Janice sa kanyang kwarto para magpaalam, wala siya roon. Samantalang si Nana naman ay tila hindi alintana ang pagkawala ni Mira. Masyado kasi siyang sa abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Anyway, mula sa pag-iisip ay muli akong bumalik sa aking vision nang may mawalis ako. Teka, ano ito? Bakit napakaraming buhok sa sahig? Mahaba ang higla ng mga buhok na iyon. Napaisip ako. Imposible namang galing ito sa akin dahil maiksi lamang ang buhok ko na hindi lalampas sa aking batok. Maiksi lang din ang buhok ni Janice na hanggang balikat kaya malabo rin namang galing ang mga ito sa kanya. Hindi bale. I'll ask Janice tomorrow kung may pinapasok ba siyang classmate niya rito kahapon. Naalala ko na maaga ko nga pala silang pinauwi kahapon upang maghanda sila ng mga classmate niya para sa birthday party ni Mira. After a while, I started to swell the strands of the hair, but I'm still wondering where this came from. Matatapos na ko sa aking ginagawa nang maramdaman kong bumangon si Janice mula sa kama. I left the door ajar para malaman niyang nasa labas lamang ako ng kwarto at naglilinis. Then I felt her behind me, staring at me. Bakit ang daming hibla ng buhok na nagkalat dito? I asked her without looking at her behind me. Pero wala akong sagot na narinig mula sa kanya.
But still, I can feel her. She's standing beside me. Galing ba rito si Mira? I ask again habang patuloy ako sa pagwawalis. Si Mira lang naman kasi ang may ganito kahamang buhok sa lahat ng mga kaklase mong babae. But still there's no answer from her. Kung anong uri ng ingay bilang tugon ay wala akong narinig mula sa kanya. Bahagya akong iniangat ang aking katawan mula sa aking pagkakatungo at iniunat ko ang aking likod. I can see her silhouette from behind. She's just standing there. Napabuntong hininga na lang ako. Okay, fine, matulog ka na. Mukhang antok na antok ka pa. Utos ko sa kanya habang nakatilikod at hindi pa rin siya nililingon. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang pagbalik niya sa kwarto. Then I heard her close the door. Makalipas ang isang oras sa paglilinis, nakaramdam na ako ng pagod kaya naman minabuti ko na rin pumasok sa kwarto. Marahan kong binuksan ang pinto and I was surprised. Bakit patay ang ilaw? Never pang nagpatay ng ilaw si Janice. Lalo na kapag natutulog. Then I switch on the light. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat na maging reaksyon ko sa aking nakita. Her position, the way she's lying down on the bed, was the same when I left her an hour ago. Nakapatong pa rin ang unan sa kanyang likod habang nakadapa pa rin siya, tulad nung iniwan ko siya. Malalim pa rin ang kanyang paghinga. Napailing ako. That can't be. Imposibleng hindi siya bumangon dahil naramdaman ko siya kanina habang nakatayo sa likuran ko. Umupo ako malapit sa kinahihiga niya. Ito pa rin ang ayos niya nung inuwan ko siya. Pero, ipinilig ko ang aking ulo. Maybe tumayo siya kanina para hanapin ako. Pero dahil sa sobrang antok ay hindi na niya nagawang magsalita o sumagot man lang sa mga tanong ko. Then after I told her to go back to bed, isinara niya ang pinto at pinatay ang ilaw. Napayuko ako. Marahil ay tinatakot ko lang ang aking sarili. Kami lang naman ang tao rito at mahigit 10 taon na kaming nakatira sa apartment na ito pero ni minsan ay wala pa akong naramdamang kakaiba kaya naman walang dahilan para ako ay matakot. Maybe I was just hallucinating dahil na rin sa antok at pagod ko. Tatanungin ko nilang siya bukas and I think that's the best thing to do. Kinabukasan, sikat ng araw mula sa bintana ang gumising sa akin. Pasado 9:00 na pala nang tingnan ko ang orasan. Agad akong bumangon subalit nakita kong tulog na tulog pa rin si Janice. Tulad ng inaasahan ko, wala na ang unan sa kanyang likod at nakatihaya na siya. Mabilis kong tinungo ang banyo at doon naligo. It's Saturday. That means it's grocery day. Sigurado akong excited na si Janet for this day and of course, me too. Sa ganitong pagkakataon ko lang kasi nakakasama ng solo ang anak ko. Kapag kasi nasa school kami, hindi ko siya tinuturing totally as daughter, but as student. Pagkalabas ko ng banyo ay siya agad ang bumungad sa akin. Mami, may lakad ako today. Sambit niya habang nakaupo sa harapan ng mesa. Saan? Akala ko ba it's grocery day today? Agad kong tinungo ang closet room para magbihis. I know, pero may group project kami sa science. Kalmadong tugon ni Janice. Lumabas ako ng closet room at tinungo ang kusina. Sino-sino naman ang mga kagrupo mo? Don't worry, ma'am. Kami lang ni Mira ang magmi-meet up para gawin ang project na yun. Kumuha ko ng cereal at milk sa refrigerator. Nakauwi na kaya yun? Kagabi nga bigla na lang siyang nawala sa birthday party niya, di ba? Sigurado namang nakauwi na yun. May usapan kami ngayon. Inihain ko ang cereal with milk kay Janice sa harapan ng mesa. Okay, sige. May tiwala naman ako kay Mira eh. Basta huwag kang magpapagabi ah. In case nagabihan man kayo, doon ka na muna sa kanila matulog. Tumango lang siya habang kinakain ang inihain ko. Lumapit ako sa kanya at binigyan siya ng isang halik sa noo. May tiwala ako sa kanya at gayon na rin kay Mira. Kasing edad lang ni Jan si Mira at kung pagmamasdan, halos hindi nagkakalayo ang kanilang itsura. Pareha silang maganda, mabuti ang kutis at matalino. Pero itong mga nakaraang buwan, napapansin kong laging late pumasok si Mira. Hindi ko naman masasabing may kinalolokohan siyang lalaki dahil bantay sarado siya sa Uncle Joey niya na laging nakasunod sa kanya. O paano? Mauna na ako sa iyo ha. Isarado mo na lang itong bahay bago ka umalis ha. Mamaya dadaanan kita kay Mira. Muli ko siyang binigyan ng isang halik sa noo bago ako umalis. Mami, sino kasama mo mag-grocery ngayon? Malungkot ang mukha niya ng lingon ko siya. Si Tita Adela mo. Siya na lang muna ang isasama ko. Tugon ko. Nakipagkita ako kay Adela malapit sa grocery store di kalayuan sa aming lugar. Schoolmate namin siya dati ni Clarice nung nasa kolehiyo pa kami. Ang napangasawa naman niya ay si Marvin ay sa abroad nagtatrabaho.
Nakasanayan na siyang tawaging tita ni Janice, although hindi ko naman siya kapatid. To meet Adela, bungad ko sa kanya. Oh, bakit ang aga-aga ay minumura mo ako? Nakangisi siya sa akin. Hindi, may nakalimutan lang akong itanong saan ako bago ako umalis. Ha? Nagtataka niyang tugon. Hay nako, mahabang kwento. Halika na at mag-grocery na tayo. Pagkasabi ko nito'y pumasok na kami kagad sa loob ng store. Masayang kasama si Adela. Dati rin siyang teacher ngunit huminto na. At ito lamang ang oras sa buhay may asawa matapos nilang magpakasal ng kanyang asawa. Wala pa silang anak dahil nasa abroad ang kanyang mister upang magtrabaho. Taon na rin tumuloy ang kanyang asawa matapos nilang magpakasal. Si Adela lang din ang nakapagtsatsagang samahan akong mag-grocery maliban kay Janice. Inaabot kasi ako ng 4 na oras sa pamimili. Matapos mag-grocery ay tumungo kami sa restaurant na kanugnog ng grocery store. Kumain muna kami ng lunch although 1:00 na ng hapon. Kina-Clarice muna tayo ha, bago sa bahay. Sabi ko sa kanya habang isinasalantan ang pinamili namin sa compartment ng kanyang Toyota Vios. This is another thing kung bakit masayang kasama si Adela. May sarili siyang sasakyan. Okay, pero nag-text sa akin si Clarice. Umalis daw siya ngayon. Tugon niya sa akin habang papasok sa driver's seat ng kanyang kotse. Ha? Ay nandun ngayon si Janice eh. Umupo na rin ako sa passenger seat ng sasakyan at isinuot ang cellphone. Group projects na naman, sabi ni Nana, hindi para umuwi si Mira. She said while putting the key on the ignition. Mukhang naisahan ako ni Janice ah. Relax si Nina, hindi naman bulakbol si Janice tulad ng ibang estudyante ah. Minanipala niya ang manibela at sinimulang paandarin ng sasakyan. I know, pero si Mira. What about Mira? Nitong mga nakaraang buwan, lagi siyang late. Napapansin ko rin na tila madalas siyang out of focus. Tapos kagabi sa birthday party niya, bigla na lang siyang nawala. Tila tumakas at lumabas ng kanilang bahay. Busy kasi ang ama niya kaya hindi siya nakakastigo. Patuloy pa rin si Adela sa pagmamaneha. Yun na nga ang inaalala ko. Baka maimpluwensyahan niya itong si Janice ko. Di bale, dumanan lang tayo ngayon sa bahay ni Mira. Alamin natin kung naroon nga si Janice. Tumango na lang ako at nanahimik. Nang makarating kami sa bahay ng mga Santos, nakita naming sarado ito. Halatang walang tao. Nakailang pindot na ako sa doorbell ngunit wala pa rin lumalabas mula sa loob. Padabog akong bumalik sa passenger seat ng sasakyan ni Adela dahil sa inis ko. Walang tao, bungad ni Adela sa akin. Habol-habol ko ang hininga ko. Dumiretso tayo sa bahay. Manumanay nang ako ngunit alam kong nararamdaman ni Adela na galit na ako. Nagdidilim na ang paningin ko dahil sa galit. Ito kasi ang unang beses na pinagsinungalingan ako ni Janice. Walang imik na pinaharurot ni Adela ang kanyang sasakyan pauwi sa amin. Nang dahil sa traffic, 4:00 ng hapon nang makarating kami sa apartment. Umibis ako palabas ng kotse at mabilis na tinungo ang 3rd floor ng building. Padabog kong binuksan ang pinto. Janice, sigaw ko. Nanginginig ako sa galit. Bago ko palang bubuksan ang pinto ng kwarto ay bumukas na ito. Binuksan ito ni Janice. Hinila ko siya sa braso. Halika nga rito. Baka sa mukha niya ang pagagulat. Nang sabi mo sa akin may group project kayo ngayon. Iginiya ko siya paupo sa bangko na nasa harapan ng mesa. Tumingala siya sa akin. Meron nga po. Kita ko ang takot sa kanyang mukha. Sinong kasama mo? Pinandilatan ko siya. Si Mira po. Doon ko na siya nakurot sa kanyang braso. Sinungaling. Sabi ni Nana. Hindi para umuwi si Mira mula kagabi. Nanginginig ang boses niya. Imposible, Mami. Kasama ko siya kanina lang sa bahay nila. Pumunta ako sa bahay ni Mira kanina. Wala namang tao doon ah. Mami, I swear. Kahit tanungin mo pa hindi na niya naituloy pa ang kanyang sasabihin matapos ko siyang sampalin. Daw na siya napaiyak. Ayoko sa lahat ay sinungaling. Dinuro ko siya sa noo. Kakasaapin ko si Nana tungkol dito. Pagkatapos nun ay tinulkuran ko na siya at bumaba muli ng building upang puntahan si Adela. Muli ko siyang nanatnan sa labas habang nakatayo sa katabi ng kanyang kotse. Nandyan siya, tanong niya sa akin. Oo, at nagdadahilan pa. Hindi ako nakatingin sa kanya. Anong sabi niya? Tila nanginginig niya sabi. Tumingin ako sa kanya. Okay ka lang, namumutla ka yata. Anong sabi ni Janice? Hindi niya sinagot ang tanong ko. Umiwas ako nang tumingin sa kanya. Kasama niya raw si Mira doon sa bahay ng mga Santos. Samantalang nung puntahan natin ay wala nang tao doon, diba? Hindi siya tumingin. Nang tumingin ako sa kanya, napansin kong nakatingala siya at nakatingin sa floor kung saan naroon ang apartment natin. Halika, pumasok ka muna. Sambit ko sa kanya. Subalit na natili siyang nakatingin sa 3rd floor. Hindi na.
Uuwi na ako. Tingnan ko kung ano ang tinitingnan niya. Ano bang tinitingnan mo dyan? Tumingin siya sa akin at napansin kong nanginginig na siya. Third floor kayo, di ba? Oo, maiksi kong tugon. Walang imik siyang pumasok sa kanyang sasakyan. Bago tuluyang umalis ay dumungaw muna siya sa akin. Yung mga pinimili natin, inilabas ko na sa compartment, nandun sa gate ng building niya. Itinuro pa niya ang mga ito sa likuran ko gamit ang kanyang uso upang tukuhin ang kanyang lalagyan ng mga ito. Nang lingunin ko yung inaro na ang pinamili namin. Pasensya ka na, Selena. Hindi na kita matutulungan iakit yung mga pinamili mo. Muli akong bumaling sa kanya. Okay lang. Magpahikan ka na at mukhang namumutla ka. Hindi siya makatingin sa akin. Ngunit nakita ko pa siyang sinulya pa ng third floor na gusali kung saan araw ng apartment ko. Pagkatapos ay pinaandar na niya ang kanyang sasakyan. Bago siya tuluyang umalis at tumingin pa siya sa akin. Siya nga pala. Nag-text sa akin si Atty. Santos. O anong sabi? Tinatanong niya sa akin kung nasaan daw si Nana at Mira. Nasa bahay na daw kasi siya. Napapadya ako sa akin kinatatayuan. Sabi na nga ba at nagsisinungaling sa akin tong si Janice eh. Pagkatapos nun ay minaneho na niya ang kanyang sasakyan. Papalis na para bang nagmamadali at tila takot na takot. Pero bakit? Anong dahilan? Nagpatulong na lang ako kay Mang Isko. Isa ring tenant na nakatira naman sa second floor ng building. Naiakyat sa third floor ang aking mga pinamili. Halos siya na lahat ang nag-akyat ng mga ito. At konti lang ang aking nabitbit. Salamat, Mang Isko. Hali kayo at magmerienda muna. Anyaya ko sa kanya matapos niyang maiakyat ang lahat ng pinamili ko. Ay hindi na Mrs. Ocampo. Maghahapunan na rin naman. Doon ako kakain sa bahay. Tugon niyang ulit sa halip na sa akin tumingin ay sa likuran ko nakatuon ng paningin. Napatingin ako sa likuran ko. Subalit wala namang kakaiba roon para pakatitigan ko. Pero anong tinitingnan roon? Humarap muli ako sa kanya. O sige, salamat na lang. Sa uulitin po. Okay, sige. Tila may gusto pa siyang sabihin. Nang lumakad paalis si Mang Isko ay hinabol ko pa siya ng tingin. Napansin ko ang pagsulyap niya sa akin subalit hindi siya nakatingin sa akin ng diretso. Nang tuluyan na siyang makababa sa second floor ay pumasok na ako sa loob ng apartment at inayos ang aking mga pinamili. Bakit ang weird ng mga tao ngayon? Alas 7 na ng gabi nang matapos ako pero tama na lang naman dahil sinabayan ko na ito ng pagluluto ng aming hapon. Matapos ay yung tinungo ko ang kwarto kung saan araw nang tatampong si Janice. Alam kong nabigla siya sa nagawa ko sa kanya pero mali pa rin ang pagsinungalingan niya ako. Natagpuan ko siyang nakaupo sa kama habang yakap ang sariling mga tuhod. Halika na, kakain na. Walang emosyon kong pag-anyaya sa kanya. Marahan naman siyang tumuyo at tumunod sa akin. Kumain kami ng walang imik sa isa't isa. Pagkatapos na niyang kumain ay nilagay niya lang sa lababo ang kanyang pinagkainan at dumiretso na sa kwarto. Nang matapos naman akong kumain ay nilinis ko ang aming pinagkainan at pumasok na rin sa kwarto. Pagpasok ko ay bumungad sa akin si Janice habang nakahiga sa kama. Tulog at tila pagod na pagod. Naririnig ko pa ang malalim niyang paghinga. Ganun muli ang kanyang ayos. Nakadapa. Tumabi ako sa kanya at sinubukan kong matulog. I close my eyes sa pagbabakasakaling dadalawin ako ng antok. Subalit pa ulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang takot na mukha ni Janice nang sampalin ko siya kanina. Muli akong dumilat at nilingon ko si Janice. Nakita kong tulog na tulog siya. Marahan kong hinaplos ang kanyang mukha. I want to say sorry. But even if I say it to her right now, I know that she will not hear it. Bigla akong nakaramdam ng awa, subalit agad din naman akong nasundan ng galit. Naiinis pa rin ako sa kanya kapag naiisip kong nagsinungaling siya sa akin. Maya-may naalimpungatan ako. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Marahan akong bumangon upang bumaling kay Janice. She's still asleep. Malalim man tulog niya. Tulad ng dati ay nakadapa pa rin siya. Marahan akong kumilos at ipinatong ang unan sa likod niya. Malapit sa kanyang puwetan just like what I did yesterday. Naniniwala kasi ako sa pamahiinoon ng aking mga magulang na ang paglalagay ng unan sa parting ito ng katawan habang natutulog ay isang paraan upang maiwasan ang bangungot. And I know Janice will hate me for doing this to her pero hindi na niya namamalayan iyon. Maya-maya lang ay maglilikot na uli siya sa pagtulog. Lumabas ako ng kwarto. Tulad ng dati I left the door ajar. Again I avoided to switch off the light. Nang marating ko ang sala, dumiretso ako sa kusina kung saan naroon ang aming refrigerator. I drank a glass of water, then went to the room. Ngunit bago ako pumasok ng kwarto ay napansin ko na naman ang mga nagkalat na buhok sa sahig. Kumuha ako ng walis at dustpan at winilis ko ito. Oo nga pala, hindi ko pa natatanong si Janice tungkol sa mga buhok na ito. Maya-may naramdaman ko naman ang pagbangon ni Janice mula sa kama. After a while, I could already feel her presence near me.
Hindi ko siya pinansin o nilingon man lang. Nagpatuloy lang ako sa pag-wawalis. She's not moving. I think she's just staring at me. Kanino ba galing ang buhok na ito ha? Tanong ko sa kanya without turning to her. Katulad nung una, wala pa rin siyang imik. Hindi ko rin naman siya kayang lingunin. I know she's still mad at me. Bahagya akong tumayo ng tuwid at bumutong hininga. Alright, Janice. I'm sorry. Pasensya ka na. Jesus Christ, biglang sumalpak ng malakas ang pinto ng kwarto. Kamuntik na akong mapatalon dahil sa matinding gulat. At dahil ko siyang nilingon. But it was too late that I can see her. Maybe she was already inside the room. Padabog kong inilapag ang hawak kong walis at daspan. Ito ang unang pagkakataon na pinagdabugan ako ni Janice. Lalong kumulo ang dugo ko sa kanya. Hindi ba niya narinig ang paghingi ko ng tawad? Mabilis ako